Sa isang digmaan may isang mandirigma na nagngangalang Jiang Qirin, ang Crimson Dragon Cavalry Squad Leader. Tinanong siya ng kanyang general na si Gong Xianwong na kung ilang taon ito nang una siyang sumali sa Crimson Dragon Cavalry Squad. Sumagot naman ito dito at sinabi na siya ay 15 taong gulang ng panahon na iyon. Matapos ay sinabi ng general na 5 taon matapos nitong sumali ng squad, ay may nagawa na itong 1,697 na panalo sa labanan, kaya naman ay tinanong siya nito na kung ilang taon ang kanyang ginugol bago ito naging isang Crimson Dragon Cavalry Squad Leader. Sumagot naman ito ng 8 taon din halos bago niya nakuha ang posisyon niyang ito ngayon. Sabi ng general sa kanya na kahit ang Crimson Dragon Cavalry Squad ay isang elite squad, ay ang kanilang kalaban ay ang mga kablay na may 30,000 mga cavalry troops. Kaya naman ay bakit nito sinunod ang kanyang katawa-tawang utos ng pagdadala ng tanging 500 mga Crimson Dragon Cavalry Squad upang labanan ang mga ito. Agad naman na sumagot si Jiang Qirin na dahil siya ay ang pinuno na humahawak ng awtoridad sa pagitan ng buhay at kamatayan ng Crimson Dragon Cavalry Squad. Kaya naman ay walang dahilan upang hindi siya nito sundin, ngunit may nais itong itanong sa kanya kung anong rason kung bakit ito nagpadala ng 3,000 Azure Dragon Squad troops upang atakihin ang Karakoram kahit na naipadala na ang Crimson Dragon Cavalry Squad sa kapatagan, kahit na ito ay isang kaharian na pabagsak na, at ito pa din ay ang kapital ng Yuan, ang Karakoram. Dagdag pa nito na kung hindi ba ang paggawa nito ay ang panghihingi sa kanila na gumawa ng pagpapakamatay. Sabi naman dito ng general na ito ay dahil sa ito ay parte ng kanyang estratehiya, dahil habang nawala na ang kanilang mga hukbo at ang Azure Dragon Squad, ito ay hindi para sa wala lang, ngunit, gamit lamang ang 500 Crimson Dragon Cavalry Squad troops, ay nagawa nilang ubusin ang 30,000 elite soldier ng Yuan. Dagdag pa niya na hindi nito naisip na magagawa ng ating bida na mapaslang ang Kublai, ang taong susunod na magiging emperor at ang susi sa muling pagkakabuhay ng Mongolia. Sabi pa nito na tama nga na ang Crimson Dragon Cavalry Squad ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay, at ang kanyang huling pagkakamali. Sabi pa nito na upang magawang mapigilan ang mga posibleng kaguluhan sa hinaharap ay kinailangan niyang paslangin ang buong Crimson Dragon Cavalry Squad bago pa man siya mamatay sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga ito sa digmaan kahit na sa kakaunting bilang ng mga ito. Sa isip naman ni Jiang Qirin na kapag namatay ang kanyang general ay ang kanilang mga pagkakagapos ay tuluyan ng mawawala kasama siya. Nang bigla naman na tinanong siya ng general na kung ano naman na ang plano nitong gawin ngayon, malungkot naman na sumagot ito at sinabi na tanging sa pakikipaglaban lamang siya magaling kaya naman ay ngayong tapos na ang digmaan ay hindi na nito pa alam ang susunod na gagawin niya ngayon. Bigla naman siyang nginitian ng kanyang general, at sinabi niya sa ating bida na mamuhay ito ng isang normal na buhay. Sa nangyari ay bigla naman na nagtaka ang ating bida sa nais na ipagawa sa kanya ng general, kaya naman sabi nito kay Jiang Qirin na tama siya sa kanyang narinig. At subukan nitong huwag nang magpadanak pa ng kahit na kaninong dugo hanggat posible at mamuhay na gaya ng kung ano ang ginagawa ng iba. Dagdag pa nito na humanap siya ng maayos na babae at subukan na bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng pamumuhay ng normal at sa pagkita ng pera. Matapos ay tinanong nito si Jiang Qirin na sa totoo lamang ba ay hindi nito nais ang pakikipaglaban, kaya naman ay ano ang dahilan kung bakit ayaw niya sa bagay na iyon. Sabi naman dito ni Jiang Qirin na hindi niya gusto ito dahil sa tinatrato niya lamang ang buhay ng isang tao ng ganito lamang kadali. Matapos ay banilinan naman siya ng general na huwag nitong kakalimutan ang kanyang payo. Mamuhay siya ng isang normal na buhay, sabi nito na siya ay sumali sa militar sa edad na 15. Ngayon ay halos 13 taon na ang lumipas, ngunit nagawa nitong makaligtas sa ganong kahabang panahon. Dahil dito ay tinanong naman siya ng ating bida na kung ang kanyang mga sinasabi ba ay isang papuri, na agad naman itong sinang-ayunan. Matapos nito ay hindi din nagtagal ay binawian na ng buhay ang general sa kanyang harapan, kaya naman ay bilang paggalang ay agad itong yumuko habang sinasabihan ito na payapa na itong magpahinga ngayon. Makalipas ang ilang mga buwan, sa isang syudad ay tahimik na naglalakad si Jiang Qirin habang pinag-uusapan siya ng iba dahil sa itsura nitong napakadumi, kaya naman ay agad siyang nilalayuan ng mga nakakakita sa kanya.
Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa narating na nito ang lugar na kanyang nais na puntahan, kaya naman ay matapos na makaramdam ng saya dahil sa wakas ay natunton na niya ang lugar, ay agad naman itong lumapit sa pintuan nito, at malakas na kumatok. Sa lakas naman ng pagkatok nito habang hinahanap ang may-ari sa lugar, ay may kung sino naman sa loob ang galit na lumabas at tinatanong na kung sino ang kumakatok sa labas. Ngunit mas lalo naman siyang nagalit dahil sa ang nakikita niya sa kanyang harapan ay isa lamang pulubi, kaya naman ay agad nitong sinabi na ang kanilang inn ay hindi pa nagbubukas kaya naman ay tinanong niya ito na kung anong kailangan niya sa lugar na kanyang pagmamay-ari. Sabi naman dito ni Jiang Qirin na ang dahilan kung bakit naparito siya, ay upang bilhin ang inn na ito. Sa isip naman ng may-ari ay base sa itsura nito ay hindi naparito ang taong ito para sa Azure Wind Inn, kaya naman ay napapatanong siya na kung nandito ba ang taong ito upang makipagtoadan sa presyo ng inyang ito. Kaya naman sabi na lang nito na gaya nga ng nakikita niya ay ang Storm Inn ay nag-umpisa pa sa kanyang mga ninuno. At mayroon na itong 100 taong tradisyon ng pagsasalin-salin ng pagmamay-ari kaya naman ay hindi niya ito magagawang may pagbili ng ganun lamang kadali, sa isip naman ito ay naiinis siya dahil sa isang pulubi lamang ang nasa kanyang harapan, at napapasabi na isang himala lamang kung kahit na isang tael ng pilak lamang at 500 niyang ang maibibigay nito. Kaya naman ay tinanong na nito ang ating bida na kung anong presyo ba ang mayroon ito sa kanyang isip. Agad naman na naglabas si Jiang Qirin ng isang gold bar, ang isang gold bar ay katumbas ng 30 niyang ng ginto at 600 niyang ng pilak. Sa gulat naman ng may-ari ng inn ay namamangha ito dahil kung sa ganito din napunta ito ay susubukan niya na makipagpataasan pa ng presyo ng kahit na kaunti sa taong ito. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na hindi nito maaring harapin ang kanyang mga ninuno gamit lamang ang ganitong dami ng pera. Nang bigla naman na dinagdagan pa ni Jiang Qirin ng isa pang gold bar ang kanyang alok na presyo sa kanyang inn, kaya naman ay bigla nitong sinabi na maghintay lamang siya dito dahil sa babalik siya bitbit ang titulo ng lupa ng inn, at ibibigay nito ang lahat ng mayroon sa inn na ito. Matapos na matagumpay na mabili ng ating bida ang inn, ay napasabi ito na 13 taon siyang nasa lugar ng labanan, siya ay nakipaglaban sa hilagang kapatagan na kung saan ay ang desenteng tirahan ay hindi nagagawang maitayo. Bukod sa lagi nilang tinitrahan ng mga pansamantalang mga tent, bukod pa doon ay halos sa sahig na lamang sila natutulog at kumakain, kaya naman para sa kanya ang pagkakaroon ng kanyang sariling inn ay matatawag na ito bilang isang luho. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa ang inn na ito ay labis na mahal hindi gaya ng kanyang inaakala, at kung ang halos pasira na inn na ito ay nagkakahalaga ng 2 piraso ng gold bar, ay gaano pa kaya kamahal ang mga inn na kanyang nakita sa kanyang daanan patungo sa lugar na ito. Dagdag pa nito na 2 piraso na ng gold bar ang kanyang nagagastos at ngayon ay tanging 3 piraso na lang ang kanyang natitira. At mukha yatang labis siyang gumagastos hindi gaya ng kanyang inaasahan na mangyari, ngunit habang mayroon pa siyang perang natitira sa World's Best Finance Manor, ang Gold Mountain Finance Mountain, ay kailangan niyang itago iyon bilang ang kanyang huling paraan. Nang bigla naman itong nagalit sa kanyang kasamahan sa digmaan dahil sa nagawa niyang pagkatiwalaan ito dahil sa siya ay ang labis na maalam pagdating sa pera sa kanilang Crimson Dragon Cavalry Squad. Ngunit mukhang mali ito sa sinabi niyang maari na siyang makabili ng 2 inn gamit lamang ang isang gold bar, kaya naman ay napapatanong siya na kung alam ba talaga nito ang kanyang mga sinasabi noon sa kanya. Ngunit sa tingin niya ay ito ay dahil sa ito ay ang syudad ng entertainment. Ang Hangzhou, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang kailangan na niyang gawin ngayon, dahil hindi pa nito naranasan ang matulog sa isang desenteng inn noon. Kaya naman ay sa paanong paraan naman siya magpapatakbo ng isang inn, ngunit nagawa pa din niya ang bilhin ito, ang tanging alam lamang niya ay ang isang inn ay kung saan ay ang mga tao ay kumakain ng kanilang mga pagkain at natutulog. Nang bigla naman itong hinawakan ang lamesa sa kanyang harapan, at napasabi na masyadong marumi ito, ngunit bigla naman niyang napansin ang kanyang sarili at napasabi na maging siya ay ganun din. Kaya naman ay nagdesisyon na lang ito na maliligo na lamang muna siya. Habang naliligo naman si Jiang Qirin ay bigla naman nitong naalala ang mga panahon na kasama niya ang kanyang mga sinumpaang kapatid sa lugar ng digmaan. Sabi ng kasama nito sa Crimson Dragon Cavalry Squad na si Jingo.
Ang pinakabata sa kanilang squad, na ang mga in ay talagang napakaganda. Kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung alam ba nito na kung gaanong nakakamangha ang magpatakbo ng isang in. Sabi nito na ang mga pagkain sa lugar na iyon ay pinamamahalaan ng mga cook. Ang mga ito ay parang mga kasambahay o tagasilbi na maglilinis at baalang mag-asikaso sa mga sari-saring mga gawain sa in, at ang inn owner ay ang tangi lamang na iintindihin ay ang pamamalakad ng mga pera, at ang pagpapasahod sa tamang oras. Kaya naman ay masaya nitong tinanong si Jiang Qirin na kung anong masasabi nito, dahil ang rurok ng pagkamit ng masaya at normal na pamumuhay ay ang pagiging isang inn owner. Habang nagbibihis naman si Jiang Qirin ay sa isip nito na siya ay kung sino na ninais na sumali sa kanilang squad upang kumita ng pera upang magawang makabili ng kanyang sariling inn, kaya naman ay sa tingin niya na hindi maaring magkamali ang isang iyon sa kanyang mga sinasabi. Sabi pa nito na kung nais niyang magpatakbo ng isang negosyo na gaya ng sinabi noon sa kanya ni Jingo, ay kailangan niya munang kumuha ng mga cook, housemaid at mga taga-silbi. Dahil sa wala siyang kahit na anong karanasan, ay dapat na makahanap siya ng mga taong may mga karanasan upang magawang punan ang kanyang mga kakulangan. Dagdag pa nito na mula pa ng unang panahon ay kapag ang isang tao ay bumunot ng kanyang espada, ay maaring siya ay ang maging bayani ng henerasyon na ito, kaya naman ay kung gagawin niya ito ay kailangan niyang kumuha ng magaling na tagaluto, housemaid at mga taga-silbi, at gawing pinakamagandang inn sa buong Hangzhou ang Storm Inn na kanyang pagmamayari. Nang bigla naman siyang natigilan at napasabi na hindi ganon ang pamumuhay ng normal, at ang mamuhay ng normal lamang ang pinakamagandang gawin sa lahat, ngunit gusto niyang maging madali lamang ang lahat, kaya naman ay kailangan niyang makahanap ng kung sino na may mga karanasan upang mamuhay siya ng madali at normal na buhay lamang. Kaya naman ay napapatanong siya na kung papaano naman siya makakakuha ng mga cook o ng housemaid na may mga karanasan na, nang bigla naman itong naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang sinumpaang kapatid sa Crimson Dragon Cavalry Squad 5th member na si Si Busang. Sabi nito na ang mga tao ay natural lamang na puno ng walang hanggang pagnanais, kaya naman ay sinabihan niya ito na maging maingat sa kilalang halimaw na kung tawagin ay ang ganid, na siyang tinutukoy ni Confucius. Dagdag pa niya na ang pagnanais sa pakikipagtalik, ganid para sa pagkain, ganid para sa pagtulog, kasama pa ng ibang mga pagnanais na kung saan ay mahina ang mga tao, at kagaya na lamang kung papaanong si Lubo ng Three Kingdom ay nagawang pagtaksilan ang kanyang kinilalang ama dahil lamang sa pagkahumaling nito sa babae. Dagdag pa niya na kung magbibigay ito ng kahit na anong gustuhin ng taong iyon, ay iiwan nila ang kanilang mga amo at magtutungo upang hanapin siya, at kahit na gaano pa katapat tignan ang taong ito, ay kapag binigyan niya ang isang ordinaryong tao na walang-wala ng 2 beses na mas malaki sa kanyang kinikita, ay ang mga tao na gustong mapunan ang kanilang mga pagnanais sa pamamagitan niya ay magtutungo para hanapin siya. Kaya naman sabi ni Jiang Qirin na ayon sa kanyang kapatid sa squad na si Si Busang, na isang genius sa kanilang henerasyon, ay kailangan niyang magtungo sa ibang inn at maghanap ng mga cook at housemaid sa mga ito at mag-alok ng 2 beses na mas malaking sahod kumpara sa kung ano ang mayroon sila ngayon. Kaya naman napasabi na lang siya na ang lahat ng bagay ay nasa magandang sitwasyon sa ngayon, at ngayon ay ang problema na lamang niya ay sa kung saang inn naman siya magtutungo. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may malakas na pagkatok ang naririnig nito sa pintuan ng kanyang inn, mula sa labas ay hinahanap nito si Yongdal na dating may-ari ng inn, at sinasabi na kapag hindi nito bubuksan ang pintuan nito ay wawasakin niya ang mga ito ngayon na mismo. Nang nagulat naman siya dahil sa nakabukas ito, kaya naman nang pumasok na ang mga ito sa loob ay nagtataka silang napapatanong na kung saan naman kaya nagtago ang isang iyon, dagdag pa ng isa na hindi maganda ang nararamdaman niya sa lugar na ito ngayon. Maging ang isa ay nagtataka din dahil sa mayroong customer sa loob nito. Kaya naman ay sinabi ng isa na ang ina ito ay hindi pa magbubukas kaya naman ay inutusan niya ang ating bida na agad na din itong lumabas. Ngunit wala namang naging tugon dito si Jiang Qirin. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lang ang isa na kung hindi ba nito nahahalata kung bakit sila nandito. Dahil may nais silang pag-usapan ng may-ari ng inn na ito kaya naman ay agad na nilang pinapalabas ang ating bida sa loob ng Storm Inn.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na natigilan ang nagsasalita, dahil sa tinitigan sila ng ating bida ng kakaiba. Sa isip nito na sa pakiramdam niya ay parang may multo sa kanyang harapan. Dagdag pa nito na napaka-imposibleng magtaglay ang isang ito ng ganitong nakakatakot na aura kung iilang tao pa lamang ang napapaslang ng taong ito, dahil upang magawang makuha ang malahalimaw na matang iyon, ay kakailanganin mo munang makapaslang ng higit sa ilang daang mga tao. Dahil dito ay napatanong na lang ito na kung siya ba ay ang kasama sa pagnenegosyo ng taong kanilang hinahanap, at kung saang sect ito nagmula, dahil sila ay ang Janghyam sect ng Asherwind Inn. Napabulong naman ang iba nitong kasama at sinabi na mukha itong mataas na uri ng asasan, at sa pakiramdam nila ay ang kanilang mga puso ay unti-unting dinudurog ng dahil lamang sa pagtingin sa mga mata nito. Nang bigla naman na tumayo ang ating bida kaya naman ang lahat ng mga dumating ay nanginig sa takot, at tinutukan ang ating bida ng kanilang mga sandata habang sinasabihan itong huwag siyang gagalaw o magtangkan na lumapit sa kanila. Ngunit marahan namang sinabi nito sa kanila na siya ay ang mayari na ng Storm Inn na ito. Sa sinabing ito naman ng ating bida ay natigilan naman ang mga ito, at hindi sila makapaniwala na siya ay ang mayari ng Storm Inn. Kaya naman ay agad na nagtanong ito sa ating bida na kung ibinenta na ba ito ni Yongdal sa kanya, dagdag pa na tanong nito na kung siya ba ay ipinadala din ng Asherwind Inn dito. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Jiang Qirin at sinabi na gusto lamang niyang bilhin ang lugar na ito at hindi siya nakatanggap ng kahit na kaninong utos para gawin iyon. Hindi naman ito naniniwala sa sinasabi ng ating bida dahil sa hindi lamang ito ang unang beses na ginawa ito ng Asherwind Inn noon, kaya naman ay kung may ipinagawa ang Asherwind Inn sa kanya ay mayroon din silang alam na maari nilang bilhin upang sabihin iyon sa kanila. Kaya naman ay muli nitong tinanong si Jiang Qirin na kung hiniling ba ng mga iyon na gawin ang bagay na ito at kailangan nitong magsabi sa kanila ng totoo. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi nito sinang-ayunan ang kanyang sinasabi at dagdag pa nito na wala siyang kahit na anong relasyon sa Asherwind Inn o sa kahit na kanino paman. Kaya naman ay dahil dito ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na mukhang nagsasabi ang ating bida ng totoo na hindi talaga ito nagmula sa Asherwind Inn. Kaya naman tinanong niya ito na kung tumanggap ba ito ng utos mula sa Crimson Flower Inn, na nasundan pa ng Clear Moon Brothel, ngunit hindi sinang-ayunan ang lahat ng ito ng ating bida. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lang ang kasama nito na mukhang nagmula ang isang ito sa kanlurang bahagi ng lawa, ang Jade Sea Brothel, maging ang isa ay napapasabi siya na mukhang hindi maganda ang nangyayari sa kanila ngayon dito. Sa loob ng syudad ng entertainment na matatagpuan sa loob ng teritoryo ng Westlake, ay ang mga inns sa loob ng Golden Line Road ay tangi lamang mukhang mapayapa sa panlabas nito, ngunit ang totoo, ay ang lugar na ito ay walang pinagkaiba kumpara sa isang matinding lugar ng labanan. Upang ang mga inn ay magawang manalo sa kanilang mga kalaban, ay pasekretong ninanakaw ng mga ito ang kani-kanilang mga customer, ginugulo ang negosyo ng kakompetensya nila, at ang pinakamasamang kaso pa ay maari nilang paslangin ang mga natatanging miyembro ng inn ng kung sino man, at ito ay ang kung ano talaga ang Golden Line Road, ito ay isang mundo ng walang awa. Ang bilang ng kayamanan na ginamit sa Golden Line Road ay maari nang makabili ng isang buong nayon. At dahil doon, ang mga matataas sa gobyerno na malimit na makita ng mga ordinaryong tao sa kanilang buong buhay, ay nagawang may pasok ang kanilang mga sarili sa lugar na ito, kaya naman ay upang magawang makaligtas sa kompetisyon sa loob ng Golden Line Road, ay ang mga tulisan o kahit ang mga sect na ginagamit ng mga brothel at ng mga inn, ay patuloy sa matinding labanan para sa kapangyarihan. Sa isip naman ng isa na ang mataas at ang susunod na magiging malakas na inn sa Golden Road na nagawang upahan sila ay ang Asherwind Inn, at ang lugar na kung saan ay kung sino na mas nagnanais na maging pinakamalakas na puwersa sa lugar na ito ay ang Storm Inn, at dahil sa ang inn na ito ay naging ikalawa sa pinakamaganda sa mga inn bukod sa top 5 inn sa loob ng Golden Line Road noon, at nagawang maunahan pa ang Asherwind Inn. Kaya naman ay natural lamang na ang Asherwind Inn na bilang kandidato para sa ikatlong titulo sa pinakamagandang inn.
ay nagnanais na bilhin ito, ngunit may kung sino bukod sa Asherwind Inn ang nagawang matalo ang Asherwind Inn sa pagbili sa lugar na ito, kaya naman ay nangangahulugan lamang ito bilang pagdedeklara ng isang digmaan, at ang pagdanak ng mga dugo ay malapit ng umagos sa loob ng Golden Lion Road, at ang pabago-bagong puwersa dito ay mapapalitan na, kaya naman ay kailangan niyang maibalita ang patungkol dito kaagad. Matapos ay sinabi nito sa kanyang mga kasama na ngayon na wala naman na silang kahit na anong gagawin pa sa lugar na ito ay kailangan na nilang umalis. Nang bigla naman silang pinapahinto ni Jiang Qirin, kaya naman ay sinabi ng isa na para sa kanyang kaalaman ay kapag namatay sila sa lugar na ito ay ang Jiangheom sect ay gagawa ng hakbang upang maghayganti. Ngunit bigla naman na nagsalita ang ating bida at nagtanong na kung alam ba nila na kung saan siya makakahanap ng bagong magaling na cook para sa kanyang inn. Sa sinabing ito naman ng ating bida ay hindi sila makapaniwala sa mga narinig nila mula dito. Kaya naman napasabi ang isa na kung isa ba itong lihim na mensahe o nagpapahiwatig siya na kumain muna sila sa kanyang inn, nang bigla naman na sinabi ng isa pa sa kanila na ang pinakamasarap na pagkain ay makikita sa Clear Moon Pavilion, kaya naman sigurado siya na ang mga tagaluto sa lugar na iyon ay talagang magagaling. Dahil dito ay agad naman siyang nakatikim ng pagsapak mula sa kanyang kasama at sinabihan ito na masyado itong tanga para magsabi ng mga ganung bagay, nang bigla naman itong natigilan dahil sa naramdaman nito na papalapit na sa kaniyang balikat ang kamay ni Jiang Qirin, kaya naman ay agad itong napasabi sa kanyang isip na mukhang dito na siya mamamatay, kaya naman ay mabilis nitong kinuha ang maliit na sandata na nakatago sa kanyang damit, at agad na inatake si Jiang Qirin. Agad naman na nakita ito ng ating bida, kaya naman ay madali lamang na kinuha niya ito sa kamay ng umatake gamit lamang ang dalawa nitong daliri. Matapos ay sinabi nito na kung wala silang gagawin, ay maari ba siyang samahan ng mga ito na magtungo sa Clear Moon Pavilion? Sa nangyari ay napahinto naman ito dahil sa gulong-gulo na siya sa ikikilos ng bagong mayari ng inn. Makalipas naman ang ilang sandali ay wala naman silang nagawa pa kung hindi ang samahan na lang ang ating bida at agad na nagtungo sa Clear Moon Pavilion. Sabi ng isa na kung nais nitong subukan ang mga pagkain sa lugar na ito ay pumasok lamang siya sa loob, matapos ay agad naman silang nagpaalam na kay Jiang Qirin dahil sa nadala naman na nila ito sa mismong lugar na kanilang sinasabi sa kanya. Sa isip naman ito ay namamangha siya sa kung gaano kalaki ang Clear Moon Pavilion, ngunit naalala naman niya kung bakit ito nagtungo dito kaya naman ay agad niyang hinanap kung saan naman nandoon ang mga tagaluto sa lugar na ito, nang bigla naman na nakuha ang atensyon nito sa di kalayuan, dahil sa may kung sino ang sumisigaw at humihingi ng tulong. Sa loob naman nito ay may kung sino ang naghahagis ng mga gamit at kasangkapan sa kusina na tila ay nagwawala. Kaya naman ay habang sinasalo ng iba nitong mga kasama ang mga nagtatalsikan ay sinasabi ng mga ito na subukan nilang pigilan ito. Ngunit nang susubukan nila na lumapit sa taong nagwawala, ay agad naman na sinalo ng kanilang mga katawan ang bugcast ng mga sangkap na ibinato sa kanila. Matapos ay galit itong kumuha ng ilan pang mga sangkap, at agad na inihagis ang mga ito sa lapag habang sinasabi na hindi na nito pa matitiis ang kanyang dinaranas sa lugar na ito kaya naman ay nagdesisyon na siya na titigil na sa pagluluto at aalis na sa lugar na ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.